may kinausap na ako na tao. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ito na nga po mga kababayan, nagbanta na po si BP Sara dahil nga po dito sa nangyari sa contempt ni Lopez. Nako po mga kababayan, talagang nagkaroon na po, talagang naipit na po itong si BP Sara. So, ito ngayon guys ang ating pag-usapan. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV, sa ating mga kababayan na mahilig mag-YouTube at manood ng mga balita. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Kabayan Sam TV. Ngayon ito na nga po mga kababayan, ang balita ngayon na talagang na-contempt ito si Lopez, ito yung Chief of Staff ni BP Sara. Tungkol nga po doon sa pinadala niyang sulat at ang sinasabi nga po doon ay binasbasan daw po ito ni BP Sara para hindi mag-response ang kuha tungkol sa hinihiling ng House Squad Committee na report. At hindi sila pagbigyan. Kaya doon mga kababayan, lumabas po ang resulta na nagsisinungaling po ito si ang Chief of Staff ni BP Sara na si Ate Lopez. Ito na nga po mga kabayan. Pero bago po tayo mga kabayan magpatuloy ay kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video at isama nyo na rin po ang paki-subscribe, paki-pindot na rin po ang notification bell para update kayo sa mga bagong i-upload na video, lalo na itong nangyayari sa panahon natin ngayon na kaguluhan sa politika. Hindi naman tayo nakikipag namumulitika dito, ngunit tayo lamang ay nagre-report, nagbabalita sa ating mga kababayan tungkol nga po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. So yun guys, ito nga po mga kabayan, nagbanta na nga po na si BP Sara na mayroon daw po siyang papatayin. Kumbaga mayroon na po siyang kinausap na assassin para pumatay kay BBM at saka kay Lisa o First Lady Lisa Romualdez Marcos at saka kay Romualdez pala, yung House Speaker, na wag sila titigilan dahil nga daw po ay mayroon daw pong papatay sa kanya. Paano nangyari yun? Pero bago guys, panoorin muna natin yung mga nangyari bago po na contempt ito si ang Chief of Staff ni BP Sara. Panoorin muna natin at susunod-sunodin natin hanggang po siya ay nakulong. At ito po mga bayan, bago natin itong pag-usapan. Ito po guys, panoorin muna natin ito Sa sulat na ito na tama ba request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito, no, we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yun. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena doon sa STECUM? If you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or instructing them. It is really a respectful request if you read in the entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may so I also add, yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, na utusan ang COA na hindi kami sundin ang
Congress or House of Ah, Representatives? Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. So yung guys, napanood natin yung nangyari nga pong hearing yun sa House Representative na pinangungunahan ng House Quad Committee tungkol nga po dito sa confidential fund na napanood nga natin na talagang sumulat talaga daw itong si Chief of Staff ni BP Sara at binasbasan daw po ito ni BP Sara na wag mag-response o kumbaga wag silang umaksyon, wag silang magbigay ng mga anumang kailangan ng House of Representative, yung mga request nila tungkol sa mga resibo kung ano man ang mga hinihingi. Kaya nagkaroon ng kumbaga kinuntim siya dahil nga po nalinawan itong si Representative Castro na mayroon siyang nilabag na roles doon sa House Committee. Kaya nakontempt siya. Kahit humingi pa siya ng dispensa, nag-apologize siya na ang kanyang ginawa ay hindi niya intention na gawin yon. Pero hindi naniwala ang House Quad Committee. Kaya nakontempt siya. At ito na nga po mga kabayan, ang nangyari ay makikita niyo mga balita na ito ay 3 araw na siya na nakontempt nandoon sa representative doon siya na-detain at ngayon nagkaroon ng karamdaman kumbaga sa atake siguro sa nervous dahil nga po ay dadalhin daw po siya sa correctional doon sa mga kumbaga nakagawa ng mga malalaking kasalanan. Kaya natatakot itong si Lopez. Kaya siguro dahil sa kanyang takot tumaas ang pressure ng dugo at yun nadala sa hospital. Kung makikita nyo dito, mayroon pang noong una, wala pa naman mayroon pang drama dito. Papanoorin nyo ito. Panoorin natin yung Ito, palapitin ang mga media? Opo. Sige. camera. Go na! Go! Diba, meron pang pagkakalaw. Hindi pa pinupit ang camera. Kasi ang bihira. Alam niyo po mga kabayan, itong nangyayari ngayon na sinasabi nga ng side ng mga Duterte o mga DDS na pamumulitika daw ito. Pero sa side natin, hindi po ito pamumulitika dahil naiipit dito ang mga tao ni BP Sara. Dahil nga po ay hindi sumisipot itong si BP Sara para sa may paliwanag niya yung paano nagamit niya ang confidential fund, ano ang mga resibo, sino ba itong mga tao na mga isang pangalan pero magkakaiba ang perma, sino naman itong si Mary Grace Piatos. Ituro niya, di ba? Para malinawan ang taong bayan na hindi siya nagsisinungaling at
malinawan ang taong bayan na hindi siya nagnakaw ng pera ng bayan. Ganun lang po. Siya lang po ang hinihintay, kaso ang nangyayari po ay hindi siya sumisipot, at kapag ka naiipit na po, siya po ay gumagawa ng mga live interview, kumbaga nagla-live siya, nagbabanta. Tingnan niyo po itong banta niya ngayon na sinasabi niya, gumagawa siya ng kwento na binabantaan daw siya, mayroon daw pong papatay sa kanya. At dahil nga po daw ay mayroong papatay sa kanya, kapag namatay daw siya, sinabi niya, binili niya na mayroon daw siyang iniwanan na assassin na kapag ka namatay siya, patayin niya itong si Bumbong, pati yung asawa na si First Lady, at pati si House Speaker Romualdez. Huwag titigilan hanggat hindi sila mamamatay. Panoorin natin. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. O, diba? Napakalinaw mga kababayan, napakahirap, napakagulo na itong nangyayari ngayon. Alam mo, isa lang ang dahilan dito, si Sara lang. Si VP Sara lang. Kung lulutang siya, haharap siya sa mga investigasyon, hindi na aabot sa ganito. At wala namang pamumulitika dito, kaya sana malutas na itong nangyayari na ito. O ano nangyari? Dahil nga sa kanyang pagbabanta na naka-live talaga ito, in public talaga na sinabi niya na itong si BBM o President BBM patayin at ang kanyang asawa na si First Lady. Huwag titigilan, di ba? Pambabanta. Kumbaga, parang inililihis niya lagi ang kwento, ang mga na hindi tumuon dun sa investigasyon. Palagi siyang gumagawa ng mga istorya, kwento para malihis at parang sila ang kaawaan ng taong bayan. Para sila maging bihado dito. Ganun ang nangyari. Diba? O, anong sabi ng Malacanang? Rumiyak dito. Basahin ninyo ang sinabi ng Malacanang. O, diba? Siya lang talaga ang hinihintay ng House Squad Committee na dumalo para hindi na, kasi minsan itong mga chief of staff hindi na din dumadalo, hindi natin alam kung sinasabihan din nito ni Sara, yung mga kanyang mga tauhan. Ganun nangyari mga kababayan. Kaya ngayon napakahirap. Hindi natin alam kung anong gagawin ni Sara na parang nagmumukhang kawawa na rin siya dito eh. Sabi nga nila parang nababaliw na siya kung anong gagawin. Natatakot, ano bang kinakatakot niya? Baka mangyari kumanta ito, kaya hindi niya iniiwan. Nandun ang kanyang suporta, baka mangyari na talagang magsalita itong bumaliktad. Kasi yung ibang mga staff niya, hindi rin dumadalo. Iba na hindi ko alam kung nagpunta na ng ibang bansa, marami silang mga dahilan, kaya hindi nakakadalo. Pero pagdating sa ganyan, nandun na siya agad, di ba? Kinakancel na niya. Tingnan mo, nung na-contempt ang kanyang chief of staff, nandun sa BB Sara. Nakapunta na siya kaagad doon. Di ba? Pero pag pinapadalo, wala siyang time dahil mayroon siyang mga lakad, mga ginagawa. Mayroon siyang trabaho, di ba? So, yun guys, yun lamang. Hanggang dito lamang tayo at ito kinikwento ko lamang at hindi rin ako namumulitik at binabalita ko lamang sa inyo yung mga nangyayari sa panahon kasi minsan maraming mga tao na hindi talagang nakatutok sa balita at hindi nila alam anong nangyayari sa ating bayan. So hanggang dito lamang mga kabayan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na iginugol sa panonood at hanggang sa muli mga kabayan, God bless you all.